Hello mga ka-energy! Napansin nyo rin ba na imbes na bumaba, tumaas pa lalo ang electric bill nyo kahit gumagamit na kayo ng electric saver? Baka ito na ang sagot sa inyong problema. Kaya sa video na to, alamin natin kung bakit nga ba nangyari yan at ano ang mga posibleng dahilan. Tara, let's get into it! Unang dahilan, dahil may electric saver na, naging kampante sa paggamit ng mga appliances. Akala natin tipid na, pero dahil mas marami tayong ginagamit ng sabay-sabay, mas mataas tuloy ang konsumo ng kuryente. Kaya, kahit may electric saver, tataas pa rin ang bill kung walang disiplina sa paggamit. Pangalawa, baka nabili nyo ang electric saver nung malamig pa ang panahon kaya mababa ang konsumo. Pero pagsapit ng tag-init, gamit na ang electric fan at aircon. At yan, mga ka-energy, ang dahilan kung bakit biglang tumaas ang bill nyo. Pangatlong dahilan, halimbawa, ang ref ay hindi tuloy-tuloy ang paggana dahil humihinto ito kapag naabot na ang tamang lamig. Pero ang electric fan, tuloy-tuloy ang konsumo habang naka-on. Kaya mas mainam na itabi ang electric saver sa electric fan para mas ma-maximize ang tipid. Isa pang tip, kung parehong malakas sa konsumo ang electric fan at TV, gumamit ng extension cord na may 3 saksakan. Isaksak doon ang dalawang appliances at tabihan ng electric saver para mas epektibo. Kung mali ang pagkakabit ng electric saver, lalo na sa mga 50 UF at 100 UF, baka hindi gumana ng tama ang gadget. Sa halip na makatipid, mas lalaki pa ang konsumo. Para makatipid sa kuryente, tanggalin sa saksakan ang appliances at gadgets kapag hindi ginagamit. Kung ref lang ang naiwan na may 50 UF capacitor, mas maigi na i-off ang switch o tanggalin sa saksakan. Mas maganda kung may switch para madaling i-off nang hindi na kailangang bunutin. Kung 25 UF lang tulad ng sa akin, hindi ko na tinatanggal sa main breaker kung ref lang ang naka-on. Tiyaga lang talaga sa pag-off at pag-on para maiwasan ang dagdag na konsumo sa kuryente. Kaya mga ka-energy, tandaan, hindi porket may electric saver, wala nang disiplina sa paggamit ng kuryente. Alamin ang tamang paraan ng paggamit ng electric saver at siguruhing tama ang pag-install nito. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutang i-like, i-share, at i-subscribe sa channel na to para sa mas marami pang energy saving tips. Salamat sa panonood! Kita-kits sa next video!